Isa rin po yan sa mga hopefully pinapangarap po nating experience. Kasi wala po talaga din akong background sa acting. Nagkaroon lang po ako ng acting experience nung nag-GMA na po ako. Thank you so much, GMA. So hopefully po, ngayon na medyo napapamahal na po sa akin ng pag-arte, isa rin po yun sa mga ini-encourage sa akin. Isa po si Miss Ana sa sobrang supportive sa amin sa ganyan namin na hopefully po ay masubukan ko po in the future. Ayun. Pag may audition, pasok sayang salamat yung power po. Thank you po sa pag-acknowledge. Sobra po. Pero hindi lang po si Kuya Joel. Of course, kahit yung director namin, Director Luis Guillen. Kasi ako po, tama po kayo, sobrang layo po sa akin na sawa. It's my first ever kontrabida role. And hindi naman po ako magkakailan. Nahirapan po talaga ako sa character. Ang dami ko pong ginawang research para mabuo ko po si Sawa. And sobrang memorable na po yun sa akin, hindi ko na po yun makakalimutan kasi parang bihira lang po mabigyan ng pagkakataon na madirect ka ng isang Luis Guillen. So, pakiramdam ko po talaga nag-master class ako. So, yeah, ano po yun, sobrang unforgettable po sa akin yung show na yun. Ayun, hindi ka kasama sa Queendom. Nag-Queendom ka na ba before? Minsan po kinukuha, nung dati po kinukuha lang po nila kaming guests. Pero I think po ang nasa Queendom po kasi talaga ay yung winner and then first runner up po ng The Clash. Eh ako po ay top 5 lang po kasi ako sa batch namin. Ayun, kaya pala. Pero po kasi ongoing po yung sharing niya at sa puna. Bigyan po ako ng blessing na makuha po ako para sa mga batang ligas. So ongoing taping pa po kami. So very happy and thankful no, kasi dumadami po yung opportunity. So mga batang ligas kasi nasabi ko. Actually po ako, pero this single po is written by Lina Mercado. So ito, yung songs po namin ay pinagkalaon po sa amin, pinagkatiwala pa ng GMA Playlist. Ikaw ba, Seth, do you write your song? Same with Ate Jen. Itong newest single ko naman po is composed by Roxy Fabian on the GMA Playlist pa rin. And very thankful naman dahil yung process naman po ng paggawa ng kanta nila is somewhere, andun yung pagiging relatable sa mga experiences namin. So parang napakadali na lang ng proseso. And kapag nire-record na namin siya, nadadagdagan talaga ng more emotions. Tapos nagkakaroon ng spice yung mga kanta namin. But I tried na rin gumawa ng kanta, pero masasabi ko hindi pa ako nabot sa magandahan level. But eventually I'll be there. Ayun. Okay, thank you. Okay. Trivia po. We recorded this song almost 2 years ago. Taken pa po ako nun. Tapos, nakakatawa, surprisingly, sabi ko kay Lina, hindi naman tama yung kanta mo, baka nagdilang angel naman yan siya. Tapos, so, I love my GMA Playlist family. Binigyan nila ako ng chance ulit na i-record itong song ko to kasi feeling po nila, iba na yung emosyon na mabibigay ko this time around na meron na akong first-hand experience about the song. So, kung maraming salamat po, kung feeling nyo, kumbaga naitawid ko ng maayos yung mensahe ng kanta. But yun, I think, doon po siya nagagaling is because meron na akong first-hand experience doon sa kanta. And I must say na sobrang layo po talaga compare nung kung paano ko siya ginawa at first. And then ngayon na meron na akong personal na experience tungkol doon sa ibig sabihin po ng song. Thank you. Yeah, don't please tell me about speaking of personal experience. The personal experience for ba itong dati? Baka sa area na parang it's a song about love and loss. Kasi nakarelate ka na dito sa kanta. Thank you. Actually, kaya rin siya, nung pinitch sa amin yung mga songs na ito, ito yung pinaka-dumikit talaga sa akin. Kasi sabi ko, parang nangyari talaga sa akin itong kanta ito. And then looking back, ngayon kasi medyo self-love na ako, self-love eh. But looking back, may mga experiences din talaga ako with previous relationships na tumutugma dito sa kanya. Kasi mag-share na lang rin ako, very personal. But nagkaroon ako ng relationship before na hirap ako mag-move on na iniisip ko, saan ako nagkamali? Pwede ba pagbalita natin yung dating tayo? And then, narinig ko yung kanta ko, and I was like, this is very close to me. Ba't parang bumabalik ako sa akin kahit ako move naman na ako? And ayun, kaya naging okay naman na yung process. Naging mas madali kasi andun yung harang ng feelings and emotions ko before. So, mas nakukuha ko siya or mas nakakanta ko siya ng mix sa akin. Paras kami galing sa long-term, hindi naman long-term relationship kayo. Kasi long-term relationship. Long-term relationship, galing ko ba? Opo, long-term. Tsaka yun lang yun talagang naging relationship ko. Tapos kung gano'n ka tagal yung
More than a decade. Ayan, 3 years. Mahiyata pala ako. Thank you so much. Congratulations. Thank you so much. Ito ay kagaya po na na-mention kanina ni Seb. Ito yung isa sa mga napili namin out of sa mga songs na ipinitch po sa amin ng GMA playlist. And nung pinakinggan ko yung lyrics ng song, sabi ko dun sa composer kay Lina, kasi masakit talaga yung mga lines na, yung mga words, yung mga lines na in-incorporate niya with the song. Hugot talaga. So sabi ko kay Lina Mercado, yung composer niya ng song ko, sabi ko na rin, saan kayo mahugot yung mga ganito? Saan mo, may personal experience ka ba? Kasi bata po yung composer ko. Like, I think she's in her early 20s. So, sabi niya wala. Surprisingly, wala siyang personal experience about it. Nakakakuha lang din daw po siya ng inspiration from our friends. Minsan kahit yung mga nakikita na experience ng mga kakilala niya or mga kaibigan niya. So, yun. And I think, true enough, kasi nung na-experience ko po yun, talagang totoo-totoo yung bawat salita na nandun sa kantong yun. Totoo-totoo yung emosyon na inilapat doon sa song na ginawa ni Lina. So, yun po. For me naman, little story lang regarding sa pagpili ko ng kanta, which is in dati pa. Tinatry namin ng GMA playlist na mag-venture into a new type of music or a new genre of music. Compared siya dun sa first single ko, which is Want You. Yung Want You kasi talks more about being in love. Willing ka to sacrifice everything, yung sa sobrang pagiging lang sa tao. So yun yung story ng Want You. And yun nga pag-usapan na namin ng GMA playlist sa Amaralis Babi na try natin mag-venture into different emotion naman or different feeling. And pitch yung mga kanta sa akin. And halos lahat naman doon, very different dun sa feeling and emotions na pinapakita ng Want You. Pero itong dati pa, kaya ako rin talaga siya napili is as an extent po kanina, very close siya sa akin eh. And ibang-iba yung rhythm na very mabagal compared sa Want You. And dito talaga mas na-challenge yung vocal ranges ko dahil halala naman medyo sa speaking voice ka medyo mababa talaga. Pero nag-enjoy kami sa process na to. And madaming challenges but at the end, nagkatugma naman kami. But it's an enjoyable experience and very happy naman ako na ito yung kanta na napunta para sa akin for my second single. I think ang pinaka-challenging part po yung ginawa namin itong song na to. Okay, trivia lang po ulit. Hindi kasi namin alam kung paano po namin tatapusin itong song na to. So, yun, parang ang challenge for us na hanapan siya talaga ng ending. And, so parang ilang beses kami natin nag-usap ni Lina and nag-brainstorm kung paano siya tatapusin. And then nagkawa po kami ng ganong ending. So yun, I think doon ako pinangalahirapan. Paano natin tatapusin? Kasi parang lahat na ng ending yan na nagawa na kasi marami naman talagang songs na ginagawa. So yun. Siguro sa akin, yung pinaka-naging challenge, siguro nung recording, is naalala ko pa ng first few weeks na recording namin dito sa Gatata. Hindi ko makuha yung tamang feelings ng kanta. Kasi nandun pa ako sa phase na dahil nakamove on na nga ako din sa mga experiences ko, na hindi ako makarate pa masyado kung kinakanta ko na. Pero nung pinapakinggan ko, nararamdaman ko eh. Nararamdaman ko yung feelings na dapat. Pero mas nahirapan ko sa pag-let out ang tamang emotion for the song. So maybe it's because dinedeny ko ba, ayaw ko na balikan yung mga ganong emotions. But eventually, with a lot of practice and live sessions namin na Miss Bambi, ng GMA playlist, unti-unti namin nakuha. And happy naman ako na, ayun, ganito yung naging result. And now, ayun, release na. So very excited na ako for tomorrow, kasi tomorrow na yung release date ko. Good question yun. Siguro buong childhood ko kasi I've been a very athletic kid. Very competitive ako when it comes to any type of competition. And na-incorporate ko siya sa sports eh. But siguro masasabi yung transition ko from being athletic into
the music field naman is, I would say, nakakuha ko ng inspiration from my family members. Siguro, ikikwento ko na rin sa inyo, tito ko po kasi si Hani Santos. I don't know if you yes po. And parang naging traditional thing na po ng family namin na every time na magagaling po kami, hindi ko mawawala yung karaoke. So, andun yung hobby ng singing, even though I wasn't really focusing pa doon dahil mas more into football ako. And then eventually, mas naging comfortable ako when it comes to singing. Mas naging awkward yung expression ko sa pagkanta na wala yung pagkahiya ko dahil before naiisip ko na hindi pa ako ganun kagaling. And then, I think yung pandemic ko, dahil andun yung boredom natin lahat na nasa bahay lang, nag-try ako mag-cover for the first time. Cover ako, nag-post ako sa TikTok, sa Instagram, sa YouTube as well. And then doon ko na nakuha yung confidence na kaya ko palang sumabay sa pagkanta. Ayun. Ano naman comment